Hi Virgo, welcome. So tingnan natin kung ano yung mga biyaya at oportunidad na parating sa'yo. So be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming salamat po. Give me the message for Virgo. Give me the message for Virgo. So dito no, nakikitaan ko dito yung matibay na pundasyon. Okay? So, meron akong nakikitang transformation patungo ka sa matibay na pundasyon. Okay? Bago matapos ang Agosto. Ito na yung simula sa transformasyon mo. Okay? So, nakikita ko din dito, kapalaran mo to. Kapalaran mo yung pagbabago. Kapalaran mong makamit itong mga hinihiling mo. Simula bago magtapos. Pwedeng magtuloy-tuloy to hanggang September, hanggang katapusan ng taon. Okay? So, nakikitaan ko dito, may direction ka eh. Alam mo yung hangganan mo. Alam mo yung gusto mo. Alam mo kung paano alagaan yung sarili mo. Very independent kang tao. Hindi mo kailangan na isang guni yung mga plano mo sa iba. Kung magkakaya mo, naninindigan ka sa sarili mo. So, nakikitaan ko dito, marunong ka din mag-aruga sa sarili mo. Hindi mo kailangan ng ibang tao para alagaan ka. Okay? Kumbaga, nakikitaan ko dito yung paninindigan mo para sa sarili mo. So dito, pagdating sa emotion mo, open ka. Hindi ka nagtatago ng iyong nararamdaman. Sinasabi mo yung mga saloobin mo. Okay? Kumbaga nakikita ko dito, unique ka. Ayan. Hindi ka nagpapanggap sa ibang tao na okay ka or hindi ka okay. So nakikitaan ko dito, nagiging kang totoo para sa sarili mo. Pagdating sa emotion mo, okay, open ka. Ayan. So nakikitaan ko dito yung tapang, lakas ng loob mo, meron kang malinaw na kaisipan. Okay? So, lumalabas din dito, matalino kang tao. Kumbaga, sa mga bawat hakbang na ginagawa mo, may direksyon. At alam mo yung ginagawa mo, hindi mo kailangan na sabihin sa iba. So, nakikita ko dito, malinaw kang mag-isip. So, nakikita ko rin dito, logic ka sa mga bawat desisyon na ginagawa mo. Hindi mo pinaiiral yung iyong damdamin or maging yung mga suggestion ng iba sa'yo. Naninindigan ka sa kung ano yung sa isip mo. Okay? Yung kalinawan ng isipan mo. So, nakikita ko dito merong masaya na mangyayari, kaganapan. Kung madalas mo makita yung 111, 222, 444. So, nakikita ko dito yung pagbabago na nangyayari or magaganap sa'yo. So, meron ditong happy occasion, happy event, or pwede rin meron kang balak. Pwedeng meron kang balak puntahan, meron kang balak na bisitahin. So, nakikita ko dito, merong kasiyahan. Pwedeng reunion to or pwede rin sabihin na meron kang ate na nakasal. Pwedeng meron kang makilala dito. Ayan. So dito, no, lumalabas lang dito. Bagong experience yung parating sa buhay mo. Bagong pakikipagsapalaran yung iba sa inyo. So nakikitaan ko dito, pwedeng may bala ka mag-travel. Kumbaga, makikipagsapalaran ka dito. Very young energy. Pwedeng kagagraduate, yung iba sa inyo. Meron kang balak gawin, meron kang balak trabahuhin, or meron kang balak applyan, ano. So, nakikita ko dito, bagong experience to para sa'yo. So, nakikita ko dito, andun yung goal mo sa pagtatagumpay. Ito lang nafe-feel ko, or pwede rin sabihin ko, hindi ka bata, no. Nakikitaan ko dito yung kahit meron ka, yung kahit maedad na, andun yung pusong bata na sabik sa tagumpay, sabik sa pagbabago. Kumbaga, punong-puno siya ng positive vibes sa kaisipan niya rito. Gusto niya magtagumpay sa kanyang mga hangarin. So, lumalabas dito, meron lang din yung iba sa inyong memories na alaala na pumapasok sa kaisipan mo. Pwedeng meron kang naalalang tao. Kung meron kang kadiling na Scorpio, Cancer, or Pisces, ano, pwedeng nagbabalik tanaw or pwede rin naman itong tao na to, iniisip ka nito, bigla ka nitong naalala. Ayan. So, meron lang ako nakikitang pag-iingat, ano, kumbaga restriction. Kumbaga, sinasabihan ka lang dito, huwag ka din pabigla-bigla. Okay? Minsan, pag excited tayo, nagigit tayong pabigla-bigla. Ayan. So, dito, tinuturuan ka dito, bawat kilos mo, pag-isipan mong maigi at huwag maging pabigla-bigla sa aksyon na gagawin mo.
Meron ako nakikitang travel talaga dun sa iba. Meron nagmo-motivate sa'yo or pwede rin merong tumutulak sa'yo, okay, na mag-travel, mag-apply abroad, or pwede rin sabihin, pumunta sa ibang lugar, mag-apply sa ibang lugar, mag-relocate, mga ganun, no? So, nakikita ko dito yung distance, malayo sa lugar nyo. Gusto mong pumunta sa ibang ibayo ng lugar, ganyan. So, nakikitaan ko dito, ito yung bagong experience na inaasa mo. Pwedeng hiling mo to nung pagkabata, nung bata ka pa. Hinihiling mo nang makaalis, makamit yung pangarap mo, makapunta sa ganung bansa. So, hinihiling mo to. Ito lang nakikita ko. At sinasabihan ka dito, ipagpatuloy mo kasi makakamit mo to. Meron ditong tagumpay na naghihintay sa'yo, lalo-lalo na sa bansang ninanais mo. Ayan. So, tingnan natin kung ano pa yung naghihintay sa'yo. Give me the message. So, dito, time to go and have fun. Ito na yung time para magsaya ka, magliwaliw ka, or kung ano yung nais mong puntahang lugar. Go. Ayan. Kaya lang dito, yung iba sa inyo, merong anxiety, or merong pagkabalisa, merong kang nararamdaman na ganon. So, dito, kaya ka nakakaramdam ng ganon. Merong nag-i-intention sa'yo. Pwedeng merong kang kakilala, merong tao sa paligid mo, na merong hindi maganda ang adhikain. Kumbaga, pwedeng inggit, or pwedeng selos. Meron ditong tao na gusto kang mangamba, gusto kang ma-stress, okay? So, hindi maganda yung adhikain. Pwedeng meron kang kakilalang ganito, or kung wala kang idea, ito na yung time for cleansing, okay? Salt bath, para na sa ganon, may intention man o wala, hindi dumikit sa'yo. Ayan. Hindi agad sapul na sapul. Salt bath, okay? Maligo ng may asin. Konting asin sa timba, ganon, panligo, para yung mga intention ay hindi masyadong dumikit. Ayan. Panatilihin na lang araw-araw na ganon, okay? So, merong success na mangyayari, magaganap. Kahit merong tao na inggit against sa'yo, magtatagumpay ka dito. Ayan. Kasi protektado ka, kaya panatilihin magdasal. Yan ang ating sandata, dasal. Lalo-lalo na sa mga tao na may maitim na budhi, maitim na adhikain. Ayan, dasal ang ating kailangan. Dito tayo kukuha ng gabay, lakas ng loob. So, sinasabihan ka dito, panatilihin laging magdasal. Magdasal ng Psalm 91 sa Bible, yung Psalm 91. Kung hindi mo alam yon, i-research mo, Psalm 91, andun na yung lahat ng proteksyon, pag-iingat ng Diyos sa'yo. Ayan. So, tingnan pa natin, kung ano pa yung mensahe. So, ginagabayan ka para magtagumpay. So, dito, meron ditong karagdagan na biyaya na parating sa'yo. So, meron ditong kasaganahan. Kaya may naiinggit sa'yo masagana ka positive ka. Kita nila na may potential ka magtagumpay. Kita nila na nakakamit mo na yung iyong pangarap. Yung iba sa inyo. Kaya hindi maiwasan na meron ditong tao na naiinggit. Ayan. Kaya yung iba sa inyo, balisa, hindi makatulog. Bigla ka nalang kakabahan na hindi mo alam kung bakit ka kinakabahan. Nararamdaman mo, bakit to? Saan to nanggagaling? Pamula sa tiyan hanggang sa puso. Hindi naman to kaba na yung may kutob-kutob-kutob. Kumbaga ka ba na hindi mo maintindihan. Ganon yung pakaramdam nito, Lalo-lalo na kapag may nag-i-intensyon. Okay? So, dito, panatilihin mo yung spiritual growth. Kumbaga, nabubuksan na to sa'yo, spiritual growth. Ito na yung time para magdasal, pray. Ginigising ka dito kasi meron dito nagawa ng hindi maganda. So, kung ikaw yung tipo ng taong hindi pala dasal, ito na yung time para magdasal ka. Manalangin ka sa Diyos. Okay? So, magdasal ng Psalm 91. Ayan. Tuwing alas 3, yung 3 o'clock habit. Kasi, isa itong protection Okay? Para balutin ka ng kabanal-banalang dugo ni Jesus. Or kung ano man yung relihiyon mo, paniniwala mo, ayan. Nasa sa iyo yun. Give me the message. So, dito, may flowers. Merong happiness na mangyayari, magaganap sa'yo. So, meron ditong whale, great worry. Kumbaga, great worry over nothing. Ayan. Yung mga alalahanin na yan, matatapos yan. Kumbaga, wala lang yan. Kapag lalo na, ikaw yung nagdadasal, protektado ka. Ayan. Kahit saan ka pumunta, kahit may mga tao nag-i-intention sa'yo,
hindi yan magwawagi. Kasi dadasal ka, nandun yun sa Psalm 91. Yung pag ang nagtitiwala sa Diyos ay iingatan niya. Kaya pag ikay nagtitiwala sa Diyos, iingatan ka niya rito. Okay? Give me the message. So dito, meron ditong tulong, gagabayan ka. Kumaga ipapaunawa sa yung mga nararamdaman mo ay hindi basta-basta ganyan-ganyan lang Merong meaning 'yan, yung mga feelings, anxiety, depression, na kung ano naman yung biglaan na hindi normal para sa Okay? Ayan, so merong guidance, merong tulong. Kumbaga, kung kailangan mo ng tulong, merong mag-a-assist sa'yo, may tutulong sa'yo para gumawa ng aksyon. So, kahit vacation, ito na yung time para magbakasyon ka, magpahinga ka, mag-relax ka. Ayan. Para nang sa ganon, iwas stress. Kasi may time yung iba, kaya nagkakaroon ng intention, lalo-lalo na kung open ka sa social media. Yan, maraming tao, naiinggit, pwedeng kapitbahay, kakilala, katrabaho, na wala kang idea na may intention na pala sa'yo. Dahil sa, kung ikaw yung tipo ng tao na meron kang vlog, content creator, nakikita ka, yan, dyan madalas magawan Okay, kaya mainam, may protection ka. So, maraming protection. So, manood ka na lang sa mga YouTube site, okay? Ayan. So, dito, may lightning, control your anger. Yan. Kailangan, huwag tayo magalit. Kasi pag nagagalit tayo, madaling umepekto yung mga kalaban na yan, Kailangan natin maging mahabang pasensya. Bigyan tayo ng haba ng pasensya, tanggalin yung galit, Para lang sa ganun, hindi tayo mapasok ng mga kalaban na yan. Mga negative energy. Ayan. So, cleansing ang kailangan. Huwag nang makipagtalo. Give it the message. Ano pa yung mensahe? Gusto nitong lumabas. Diana. Be one in nature. So, nakikita ko dito yung iba sa inyo, mahilig ka sa nature Meron ka ditong witch hat. Express yourself and share your gifts with the world. Kumaga kailangan mo express ang iyong sarili, Kasi nakikita ko dito, meron kang mga kakayahan, meron kang talento na ma-appreciate ng ibang tao. So dito, balsamic moon. So dito, things come and go. Surrender to the universe. Yung mga nararanasan natin, pagsubok yan. Pero, inaalis din yan. Lalo-lalo na kapag sinurrender na natin kay God yung ating mga problema, yung ating mga feelings, okay? So, surrender mo lang. Ito lang yung mensahe. Kapag meron kang nabibigatan, ganyan. Full moon. So, nakikitaan ko dito, sa full moon, kumbaga, harvest time. Lahat ng mga ginawa mong kabutihan, aani ka ng mabuti. Ganon, okay? Kumbaga, karma, good karma and bad karma. Yung gumagawa ng hindi maganda sa'yo, bad karma yung balik nun. Then, sa full moon, nakikitaan ko dito, kapag gumagawa ka ng mabuti, good karma din yung parating sa'yo, okay? So, mainam din, kapag full moon, mainam yung magawa ng mga ritual for cleansing, okay? Maglagay ng mga asin-asin bawat kantuhan ng tahanan. Kasi pag full moon, hindi lang good ang nagawa or nakilos ng mga ritual, meron ding mga bad na tao na gumagawa ng masamang intention. Kasi pag full moon daw, malakas ang energy ng full moon. So, bilang ikaw, lalo-lalo na kung ikaw yung tipo ng tao na ginagawa, ito yung time para gumawa ng mga protection. Asin, bawat kantuhan ng bahay, at mag-intention ka para sa kaligtasan mo at ng buong pamilya mo. Ganon, okay? At syempre, pagdadasal mo din na protektahan ka. So, dito, Lilith, reclaim your power. So, nakikita ko dito, may babalik mo yung katatagan mo, kalakasan mo. So, lumalabas din dito na magtatagumpay ka. Okay? Kumbaga, nakikita ko dito yung reborn. Okay? Para kang phoenix. Ayan. Binabago ka. Nahihirapan ka man at nadadama mo itong anxiety. Pero once na natuto ka, yung insight nito, magigitong power para sa'yo. Okay? Magigiyang katatagan, katapangan. Kasi alam mo na aware ka na. Aware ka na sa mga ganito. Kaya magagawan mo na to ng hakbang at pagkilos para protektahan yung sarili mo at maging yung tahanan mo. Ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.